sinalakay ng mga otoridad sa EB Magalona ang bahay ng isang barangay chairman kung saan kumpiskado ang iba't ibang uri ng baril, bala at granada. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakuha ang mga baril, bala at granada sa bahay ng isang punong barangay sa Hacienda Buenos Aires, Barangay Consing, Bayan ng EB Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jayan Carlo Manya, hepe ng EB Magalona Police Station, sa pagitan ng search warrant, pinasok ang bahay ng ni punong barangay Rio Hamilya kung saan subject ang kanyang asawang si Cesar Hamilya, 47 anyos, na recover ng mga kapulisan ng dalawang shotguns at bala, isang kalibre 45 na baril at magazines at mga bala. Nakuha din ng granada na walang lisensya. Naaresto din ang isang tanod ng barangay na si Ronilo Parcon at nakuha sa kanya ang 9mm pistol. Sa ngayon, ang mga subject ng operasyon ang naharap sa kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naharap ngayon sa kasong rape by sexual assault ang isang ama matapos na ireklamo ito ng kanyang sariling anak na naganap sa San Felipe, Zambales. Ayon sa ulat ng San Felipe Municipal Police Station, nitong Enero 27, 2026 alas 5 ng hapon, nakatanggap ng text messages ang San Felipe Municipal Police Station sa hotline mula sa biktima na humingi ng tulong. Nakasaad dito na ipinagbibigay alam niya na siya ay minumulestya ng sariling ama sa loob ng kanilang tahanan. Agad namang nagresponde ang mga tauhan ng San Felipe Municipal Police Station upang i-verify ang report. At pagdating sa lugar ay agad na itinuro ng biktima ang suspect na sariling ama. Dahil dito agad itong inaresto at dinalas sa Municipal Police Station. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kusang loob na sumuko sa mga otoridad ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nakilalang si alias Baliti sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Ayon sa Davao de Oro Police Provincial Office, sinabi ni DDOPPO Provincial Director Police Colonel Cesario Doquiling Jr. na ang voluntaryong pagsuko ay pinangunahan ng mga tauhan ng First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company sa pamagitan ng kanilang intelligence operatives. Sa kanyang pagsuko, isinuko ni alias Baliti ang isang baril at isang pampasabog. Ayon sa kapulisan, siya ay na-recruit noong 2008 ng alias Paking at nagsilbing supply officer ng isang nabuwag na guerrilla front. Noong 2019, napilitan siya magtago matapos paigtingin ng pamahalaan ng kampanya laban sa mga CTG sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Complex o NTF-LCAC. Napag-alamanan na pagdesisyonan ni alias Baliti ang sumuko matapos malaman ang naunang pagsuko ng isa pang dating miyembro na nakilala sa alias na Part kasunod ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang sumukong individual at ang mga isinukong armas ay kasalukuyan na sa kustodiya ng First DDOP-MFC para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinabahala ng Meat Inspection Team ng Local Government Units Katarman ang posibleng taglay na sakit ng karne ng baboy na iligal na binibinta lula ng 3 wells at binibinta sa iba't ibang lugar sa bayan ng Katarman. Umapila si Dr. Ben Morino ng Meat Inspection Team sa publiko na iwasan ang pagbibili nito kung saan hindi may tuturing na ligtas na may posibilidad na double dead kung saan hindi dumaan sa tamang proseso. Paliwanag ng opisina, posible hindi ito ligtas at delikado sa kalusugan ng tao. Ang nagbibinta nito ay patuloy na pinagahanap ng nasabing team. Samantala, ikinabahala naman ng publiko ang pagkalat ng isang video ng karni ng baboy na mayroong pigsa. Ngunit nilinaw ng Meat Inspection Unit ng video ay hindi mula sa probinsya o dito sa lalawigan ng Northeast Samar at mula ito sa ibang lugar labas ng lalawigan. Gayunpaman, paliwanag pa dito ni Dr. Morino na ang kondisyon ng nasabing baboy ay hindi naman magdudulot ng sakit o magbibigay ng kadelikaduhan sa tao. Yun daw ay matuturing lang na localized infection na posibleng nagkaroon ng sugat ang baboy.
ang bahagi ng katawan ng baboy na nagkaroon ng impeksyon ay tinatanggal lamang daw at ligtas na itong kainin. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Dagupan City Police ang top 4 most wanted person city level sa bisa ng 3 waranto pare sa kasong rape. Base sa ulat ni OIC City Police Director Colonel Arnold Solomon na bitbit ng kanyang mga tauhan ng 3 waranto pares laban sa suspek at alas 12:14 ng hapon kahapon. Tinungo ang pinagtataguan nito sa Barangay Poblacion Oeste sa syudad at matiwasay naman itong sumama sa mga otoridad. Nakapaloob sa 3 waranto pares laban sa suspect kay ang kasong 2 counts of statutory rape at 1 count of rape through sexual assault in relation to Republic Act 7610. Kapwa walang piyansa ang 3 asuntong kinakaharap ng suspect na kasalukuyang nasa likod ng rihas na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.